And yun mga ma'am, sir, we're so back here in Hong Kong Disneyland. And gaya na kasanayan, we're here for the Halloween season. Papakita ko sa inyo kung ano nga ba mga ganap ngayong Halloween dito sa Hong Kong Disneyland. So this is the newest restaurant dito. Kaka-open niya lang last month, I guess. So guys, so this is what we are having here sa Wayfinder's table. So let's go try this Heart of Te Fiti. This one is 75 Hong Kong dollars, mga ma'am, sir. So it's a bit pricey. Ganda yung mga jacket nila, oh. Yan, Hong Kong Disneyland. Because you got the red season. Yeah! Ang nakakatakot lang naman talaga dito sa Hong Kong Disneyland kasi hindi yung mga Disney villain, kundi yung gastos. Thank you for traveling with Disneyland Resort. So ma'am, sir, we're so back here in Hong Kong Disneyland as usual. Hindi natin papalagpasan every season. Nandito tayo, di ba? Ipapasyal ko kayo and ayun nga, medyo late na, no? Medyo late na tayo nakapag-Halloween adventure dito sa Hong Kong Disneyland. But anyway, as promised, I will bring Hong Kong Disneyland to you guys. Dito tayo makikipagtakotan. Makiki-Halloween party sa happiest or scariest place on earth, Hong Kong Disneyland. So, let's go. Okay, here's the current situation, current weather update. Wow! Dito sa Hong Kong Disneyland, it's late October and grabe pa rin, sobrang tirik pa rin yung araw, mainit pa rin. Although hindi na siya ganun ka-humid unlike ng mga, you know, summer season of course, but still, mainit. Kita naman yung pawis natin, di ba? Kasi may mga nagtatanong pa rin like, ano bang weather ngayong November, October? Ayan, mainit pa rin. So I would suggest na wear comfortable clothes pa rin. But it's all up to you guys. May mga iba rito ano pa rin naman, forma. I mean, naka-costume sila. Depende sa trip nyo, kumbaga, di ba? But yeah, especially now na Halloween season, yan, marami mga naka-costume. Very nice to see na kahit ganito ang panahon, marami-raming tao, pero hindi naman sobrang overwhelming ng crowd. Unlike nung mga nakaraan. But yeah, for our agenda today, papakita ko sa inyo ano nga ba mga bago nilang pakulo ngayong Halloween dito sa Hong Kong Disneyland. Every time naman na pumupunta ako rito, it's a new experience. And yun nga, may bago tayong experience, may bago tayong matatry. Food man yan, parade shows, lahat yan nandito sa vlog na to. Kaya, kaya natin to. Kaya nating i-brave itong init na to na nararamdaman natin. But yeah, for now, ang first agenda ko, since di pa ako kumakain ng lunch, so lunch muna tayo. I will try yung newest restaurant dito sa Hong Kong Disneyland na Moana themed. Ayan, yung food, yung resto. So, first time ko yun itatry. Let's go. Punta tayo dito sa Adventureland. Dahil dito nga yung newest na restaurant na sinasabi natin or na nabanggit ko kanina. Actually, pwede naman dumaan dito. Sige, dito na nga lang tayo dumaan. Pwede naman. Okay, so right after you enter lang, turn left. And then dito na yon. Ito yung sarado before. Actually, Tahitian Terrace to before. Kainan din siya, pero they renovated it. Ayan. Tapos ito, in-update nila yung theme nitong restaurant into a Moana themed resto. Let's see if it's worth it. Let's see kung ano yung ino-offer nila na food dito. Okay naman yung tao, hindi naman sobrang dami. Feeling ko meron pa rin naman akong spot or meron pa rin tayong maupuan. Dito rin yung, yung Moana show. Ayan, just across or just beside yung Moana Theater. Moana Theater, gawa-gawa. So dito na, yung Wayfarer's Table. Ayan, makita nyo maraming mga naka-costume, maraming mga naka-face paint. They also have it here. Ano yung mga ano yung mga food that they serve here. Ito yung mga coconut something, di ba? Ayan, may beef steak, mi goreng. Nice.
So basically, it's Asian fusion. These are the price. So this is the newest restaurant dito. Kaka-open niya lang last month, I guess. Ano na nila to? Hinango nila to dun sa Moana nga na movie. So if you're a big fan of Moana, then definitely you would appreciate itong restaurant na to. And if you're into Asian food, kasi may nakita ko laksa, tapos may mga vegetarian options din. So this can definitely be a good go-to place if ever you're looking for those kind of dishes dito sa Hong Kong Disneyland. Based dun sa pagkakalala ko, it has the same layout pa rin naman nung Tahitian Terrace before. Binago lang nila yung mga murals around this area na more, you know, Moana themed nga. So, really nice. It's really nice talaga. And I think it's more ventilated, I guess. Marami na rin ceiling fans na naka-install doon sa Tahitian Terrace before. Pero now it's more, siguro yun nga, since it's newer, so I guess mas okay yung ventilation ngayon. And yun lang, if ever you will be planning to go here for dinner or for lunch or for a snack, wala silang air-conditioned area dito sa Wayfinder's table. So right after you ordered your food doon sa cashier, so they have the pickup points here, pickup 2 and pickup 1. They didn't mention naman kung saan nyo pick up, siguro kahit saan naman. You just have to present yung stub or yung receipt ninyo. Thank you. Here we go. Bango. So this is what I got, mga ma'am sir. So this is the banana coconut fritter. So this one is 55 Hong Kong dollars. Then kumuha ako nito, yung roasted chicken. And this one naman is 160 Hong Kong dollars yung meal. Then I upgraded basta yung coconut pineapple slush. So nag-add na lang ako dito ng $58 para sa slush. So guys, so this is what we are having here sa Wayfinder's table. So meron sila ditong paano. Ayan, 20th anniversary na marshmallow cookie. So yun nga, ito yung order natin. Sobrang cute nung lagayan niya. Banana coconut fritters. Ayan. So ito, parang, ito yung bangka talaga ni Moana, di ba? Sobrang nice. And then, yun nga, itong chicken, roasted chicken. Tapos meron siyang curry na kasama. So, as mentioned, fusion siya ng Asian cuisine, Asian food. So meron silang Indonesian, tapos merong Malaysian, Singaporean, yung mga laksa ganyan. Kasi ito parang merong curry sauce na kasama. Let's see kung worth it nga ba. Actually, meron pa sila na chicken naan pizza na gusto ko sana i-try. Kaso mag-isa lang kasi ako, so baka hindi ko naman maubos. Takaw mata. But anyway, I got this for 270, ba? Yung 273 Hong Kong dollars yung price, pero I got 18% off dahil nga sa ating Magic Access discount. So, and hopefully okay siya. Nakakamiss din kasi yung ano nga ba yun? Befriend lang nila rito sa Tahitian Terrace before. But, let's see kung kayang talunin itong bagong menu nila rito sa Wayfinder's table, yung favorite natin before. Pwede ko ang lagyan itong lime. Initial thoughts. Initial thoughts agad. Medyo konti lang yung rice. Lagyan natin ito. Masarap yung chicken and rice. Yung curry medyo parang hindi siya patok dun sa panlasa ko, pero yung chicken kahit wala yung curry sauce or yung curry, masarap na siya as is. Lasa mo yung coconut dun sa timpla nung chicken. Hindi ako fan ng raisin, kaya medyo tinanggal ko yung raisin sa kanin. Parang mabibitin ako sa rice. Hindi ko alam kung nagbebenta sila ng rice lang. Konti yung serving ng rice. Alam ko kasi parang nung dati, medyo generous yung serving nila ng rice eh. Basta yun, lasa mo yung coconut doon sa chicken, which is nice. Yung luto niya is parang, natikman ko to sa Malaysia yata or Singapore. Ganito ang luto ng chicken. Now, let's try itong
coconut, pineapple slush nila. As you can see, ito yung mga murals na naka-display dito sa Wayfinder's table. Hindi ako masyadong fan ng pineapple. Coconut, pwede pa. But let's see kung okay siya as a slush. Pinaghalo. In fairness, masarap to. Hello, yung pineapple slush nila with coconut. Gustuhan ko siya. Refreshing. Mas lasa mo yung pineapple kaysa dun sa coconut. Pero feeling ko kasi, yung coconut parang ni-neutralize na yung acidity or yung pagka-sour ng pineapple. Kaya hindi siya sobrang maasim for me, for my liking. Masarap siya, in fairness naman. Nag-complement siya dito sa kinakain ko na roasted chicken. Kasi yung roasted chicken natin medyo may alat ng konti and nandun din yung konting zing. Tapos medyo zesty naman tong ano. Oh, ang dami nating adjectives. Ito zesty and refreshing naman yung pineapple. So, for me, perfect combo siya. Bitin lang ako sa rice. Parang gusto ko mag-extra rice pero parang di ata sa'yo nagbebenta ng rice lang. But yeah, so far, okay naman. Enjoy naman natin yung food dito sa Wayfinder's table. I'm really excited to try this one though. Ayan, banana and coconut fritter to. So, tingnan natin. Na-curious ako ano yung lasa niya, kung matamis ba siya, parang dessert ba siya or what. Ewan ko, nag-try kayo before yung pritong banana, yung pritong saba. Kahit may ano siya I mean, after mo siya iprito, may alat ng konti and tamis. So, nagbabalance out yun. Kaya gustong-gusto ko yung kapag ginagawa ni Momsy or nagpiprito siya ng saging na saba. I'm not sure kung ginagawa niyo rin yun sa inyo mga momsir, pero sobrang paborito ko yun. I think may tawag sila dun plantain, fried plantain yata, di ba? Pero let's see kung ano yung atake nitong banana coconut fritter nila. Ayan, this is the newest offering dito sa Wayfinder's table. And this is really cute. So this is how it looks like. Mukha siyang chicken nuggets. And then meron siyang sauce or dip. Hindi ko lang alam kung anong dip niya, pero let's see. Oh my god. This is really nice. May pagkaturon siya. Yung lasa niya, may halin ko sa turon. Matamis-tamis. Matamis nga siya. Na, hindi ko alam kung ano yung sauce niya nakasama, pero if mahilig ka sa turon, banana Q, this is really good. Magugustuhan nyo to. Ano siya? Dessert nga siya. And it's one of the most, recommended nila na i-order. Hands down. Must try nga tong banana coconut fritter nila dito. Best one ever na na-try ko na snack dito sa Hong Kong Disneyland so far. Gusto ko yung crunch niya outside. Tapos, very flavorful yung inside with the banana, with the coconut. Tapos, yun nga, may confectioner sugar siya on top. Actually, yun yung mas nagpatamis instead dun sa banana. Kasi yung banana nga, medyo na-balance out niya yung tamis. If you look at it, sobrang aesthetic niya, di ba? It's more than just looks. Wow! Sobrang masarap siya for me. So, panalo to. Panalo yung banana coconut fritter nila. 10 out of 10 to for me. Hindi ako sobrang OA mag-rate ng mga food. Pero kapag nagustuhan ko talaga siya, magustuhan ko talaga siya. Yung itong roasted chicken nila, for me, around 7.5. Ayan, mas gusto ko pa rin yung beef friend lang nila before. Itong pineapple coconut naman na slush. Ayan, I would rate this 8.5 kasi nagustuhan ko talaga siya. So, overall, I would recommend yung slush plus itong banana coconut fritter nila dito sa Wayfinder's table. Alright, so, ayun, hopefully makapag-try ba tayo ng iba, no? Para ma-share ko sa inyo yung honest review natin. But so far, I'm really
enjoying the food here in Wayfinder's table. So, what a way for Hong Kong Disneyland to really introduce, di ba, new selection, new option for, specifically for food sa mga guests. So, yun. But overall, mamimiss ko pa rin talaga yung Beef Rendang. So, RIP, Beef Rendang. Mamimiss kita. So, sana nandiyan ka pa. Pero, may nag-comment pala before, parang in-over yata yung Beef Rendang dun sa, sa isang resto dito. Pero kasi ngayon, naka-Halloween theme. Parang naka-Jack Skellington yung theme dun sa restaurant, dun sa Jungle Cruise. Yan sa Jungle River area. So, Riverside pala. Riverside restaurant yata yun. So, sabi nandun daw yung Beef Rendang. Hindi ko pa natatry ulit. But let's see. Alam mo sa sobrang sarap nito. Nakapakanta ka ng ano. To the line where the sky is the sea, it calls me. Hindi, mali. So just like before, meron pa rin silang pa-face paint, arm painting dito. So yan, tuwing Halloween din, wala yung Lion King show. Meron dito is yung Let's Get Wicked na show. So, ayan. So yung Festival of the Lion King is unavailable or wala siya tuwing Halloween. So for me naman, parang maganda yung Let's Get Wicked tsaka yung Festival of Lion King. Pero yun nga, since Let's Get Wicked, mga villains talaga yung bida. So, although child-friendly pa rin naman, di ba? I mean, it really depends kung anong trip nyo. Pero ang target talaga nila, etong Let's Get Wicked is siguro more adult, more mature audience. But it's up to you guys. Like, to be honest though, exceptional yung show na Let's Get Wicked. Like, maganda siya for me. Siguro kasi syempre matanda na tayo. Wow, inamin na matanda na. Pero yun, yung Festival of the Lion King, yun talaga yung OG. Isa sa pinaka magandang shows or attraction dito sa Hong Kong Disneyland. So, unfortunately, yun nga, kapag ganitong Halloween season, kapag ganitong Halloween season, so wala yung Festival of Lion King. Kaya kung yun yung target ninyong gawin or panoorin on your trip dito sa Hong Kong Disneyland, then you better consider yung timing ng punta ninyo. Okay? I was also kind of expecting na mas, hindi naman sobrang lamig, pero it would be much cooler yung weather ngayon, starting out. Kasi, dun nga, kung saan ako nakatira, medyo kapag mahangin-hangin, ganyan, medyo feel mo na yung Pasko eh. Pero for some reason, dito sa Hong Kong Disneyland ngayon, sobrang init. Kahit ngayon na medyo pahapon na, mainit pa rin. Last week, 2 weeks ago, malamig-lamig dito sa Hong Kong kasi pinatikim lang yung 14-16 degree weather. Pero ngayon, balik init ulit. So, wala lang. Pinaasa lang tayo. Pinaasa na start na ng winter special pero hindi pa pala. But anyway, I'm here sa Grizzly Mountain, Big Grizzly Gulch. Ayan. To be honest, wala naman akong plan to like mag-rides today. Pero tingnan natin, kung konti lang naman yung pila, why not, diba? Share ko kasi sa app, parang ang daming pila, or haba ng pila today. Wala naman talaga ako, wala sa agenda ko talaga yung pumila ng matagal for the rides. I know medyo mas marami talagang tao na kasi nga Halloween season, so mostly man nandito talaga yung target is mag-trick or treat. Ang iba talaga, cute kasi naka-costume sila. So yun guys, this is my outfit for today. Actually, wala naman masyadong bago. Pero yan, pinagmamalayan ko lang kasi si Umbra yun yung nasa likod. So, since Halloween, ayan, favorite Pokemon, Moon. Alam niyo yun, gets niyo ba? Siguro feeling ko ano lang, Pokemon fans lang makakagets. But yeah, ayan, si Umbra yun. Wala lang. Tapos ito, may patch lang na nilagay. Actually, from Uniqlo to. Ayan, may pa-patch lang dito. Wala talaga to. Galing to sa Pokemon Center. Ayan, so nilagyan ko lang para, alam mo yun, magmukhang cool. But yeah, that's it. Actually, wala naman talaga akong agenda. Other than yung kumain lang ng, kumain sa Wayfinder's table. Tsaka tignan yung parade for the Halloween. Kasi yun lang naman yung medyo bago ngayong Halloween season dito sa Hong Kong Disneyland. And yun yan, medyo nakakatamad kasi dahil mainit. So, kakapagod din maggala-gala for now. But we're now here sa, ayan, nandito tayo sa Toy Story Land ngayon. And ayun, I just checked the app. Mga 70 minutes, 60 minutes yung wait time dun sa ibang mga sikat na attractions. Kaya there's no way
na makakasakay tayo ngayon. Hindi ko alam, ba't biglang daming tao? Kasi nung mga nakarang araw, nung chinek ko yung app, before ako mag-book, parang nag-decide pa ako kung kailan ako pupunta. Para the past few days naman, hindi naman sobrang dami or ganito karami tao. But yeah, for some reason today, jam-packed ang Hong Kong Disneyland. I was just checking yung food dito sa Jesse's Roundup. And I noticed, meron silang Slinky Pizza. First time ko makita yun. Haven't tried that before. Nisip ko kung ina-try ko ba. Medyo busog pa ako pero gusto kong makita kung ano yung itsura niya. Because it's Slinky guys, so I think I might have to try it. Pero ngayon na ba? Kasi busog pa ako eh. So yan, they have lots of new stuff, new food dito sa Jesse's Roundup sa Toy Story Land. Ngayon ko lang ito nakita. So meron yung Silatso waffle sandwich. Tapos yun nga, meron yung Slinky Dog na pizza. Tapos meron ding Buzz Lightyear na, ano yun, chocolate? Yogurt? Something? Thank you. Thank you. Ta-da! Here comes Slinky Pizza. This is really cute. So this is what it looks like. It says pizza pero hotdog naman siya. Baya. So yun guys, since di tayo nakatiis at si Slinky Dog to, so I just had to. And first time ko to na makita na meron pa ganito dito sa Hong Kong Disneyland. So might as well try it. Actually pizza daw siya, pizza, pero hotdog sandwich siya for me. Ba yung flavor mismo, like maybe yung flavor nung toppings or what, yung pagkakatimpla niya is pizza-ish. This one is 75 Hong Kong dollars, mga ma'am sir. So it's a bit pricey, pero gaya na sabi natin, diba? Since this is, you know, Slinky Dog, babalik at babalik pa rin tayo kay Slinky Dog. Kaya siya naging pizza kasi yung sauce niya, pizza, pero hotdog, parang pinaka star nung Pasko na, star nung Pasko. Parang yun talaga yung pinaka highlight nitong Slinky Pizza. In all fairness, mas okay to kumpara dun sa hotdog sandwich dun sa Main Street Cafe. Although mas mahal ng konti, actually mas mahal, halos doble. Alam ko parang nasa 40-50 yata yun. This one is 75. In fairness naman, nakuha yung pagka-pizza. Hindi ko alam kung siguro kasi busog ako. Kaya parang feeling ko hindi siya maubos. Pero kung siguro kung hindi ako sobrang nabusog pa, for sure mas na-appreciate ko siguro to. Maliban sa bias natin si Slinky Dog, good siya for sharing, I guess. Ngayon ako siguro kung mga bagets yung maghahati-hati or katulad ko na, ayun nga, busog na. Natuwa lang ako kasi ngayon ko lang siya nakita and ayun nga, Slinky kasi kaya walang sabi-sabi. I just had to. Okay, I didn't know meron palang Slinky Dog na medallion dito sa Toy Story Land. Ayun o. $89 yan mga ma'am sir. And meron din yung Inside Out, Silatso, then si Slinky Dog. So, ayan, let's go. Hindi natin papalagpasin to. Ayun, ang cute eh. And then, Alipay. Ayan. Then, scan lang yung QR dito. Oh, ang ganda. So, I got the Slinky medallion for 89 Hong Kong dollars. It's really nice. Ganda ng quality niya. Last time na nakakuha kami ni Love ng ganito sa Shanghai Disneyland. But now, they have this here around Hong Kong Disneyland. So, good souvenir din. So, here's the queue para din sa take or treat. Ayan. Ang haba ng pila. Ganun ba katagal mag trick or treat?
So if you have kiddos, yung iba naman parang walang kasamang kids. But still, nag-trick or treat sila. So yun, nakakatakot lang naman talaga dito ay yung araw sa likod ko dahil para kukunin na ako ng ilaw. Hindi, biro lang. Ang nakakatakot lang naman talaga dito sa Hong Kong Disneyland is hindi yung mga Disney villain, kundi yung gastos. I think yun yung horror dito. Kung magkano yung gagastusin mo dito sa Disneyland. Di ba? Tama ba yun o mali? I think tama naman yun. Dragon's fire. Unleash the other side's desire. The best inspiration to ever be. So of course you've got the red season. Yeah! We're matching! Matching daw kami. So now, nakatambay na ako dito sa may Main Street. Dahil nandito or dito nga gaganapin yung parade ng mga The Uninvited. Mga villains. Actually, napanood ko na siya kanina. Pero nasa likod ako. Parang tinignan ko lang saan magandang pumwesto since this will be the first time na manonood nga tayo nun. So gusto ko maganda yung spot. So nag-survey lang ako kung saan yung okay. And ito yung napili kong pwesto. Yung tapat ng Curiosity Shop, Main Street Jewelers, may mga pagganap dun sa taas or dun sa paligid. So aside dun sa parade, parang may mga pa-effect pa kasi dito. So ito yung napansin natin na parang uy okay yung view kasi kita mo yung mga mangyayari na effects na yon. Kasi kanina nandun ako sa other side. Although may view rin or makikita mo rin naman yung view from there. I mean yung mga effects from there. Pero I think this is the best spot, I guess. Kung makita nyo, marami na rin mga nakatambay around this area. Kasi nga, yun, magsisimula na rin siya in less than an hour. By the time na ma-post ko to, tapos na rin naman yung Halloween, Halloween times sa Hong Kong Disneyland. So, yun lang naman yung ating ganap for today. Actually, ito lang naman yung somewhat bago nga. Aside dun sa kumain tayo ng mga bagong mga food offerings dito sa Hong Kong Disneyland. Ito yung pinakabago nilang pakulo for Halloween. So, not sure kung mangyayari pa rin to next year, but last year, yan, sabi ko, parang mas okay, mas bongga, quote-unquote, yung pagganap nila for Halloween ngayon. Pero dati kasi, meron yung show featuring si Cruella de Vil. Pero ngayon parang wala na yata yun. Parang ito siguro yung pinalit. Well, I think mas okay to. Kasi yun nga, mas malaking chance na mapanood mo siya. Kasi nga, nandito lang siya nasa street lang siya or street parade siya, kumbaga. Unlike yung kay Cruella de Vil dati, parang pila ka dun sa may parang convention center, maliit na theater, indoor, parang indoor something, dahil nga Halloween. But anyway, yun lang naman yung atin. Sisilipan yata ako. Kala mo na ba may masisilip? Ayan, nakatambay na yung mga tao. Antayin na lang natin. Dito na lang din ako tatambay for now. Wala lang, share ko lang, FYI lang. Just in case, umulit to ulit next year. 常常会惊动着四周的恶人。The eerie ways of Halloween have been known to stir up the wicked. Seems there's trouble afoot. A glittering assemblage gathered in the streets. But whatever for, a celebration to which I have not been beckoned. I desire to think of fog and shadowed light. The uninvited come, unite! Tonight. Yes, that's it! The uninvited come, unite! They are selling this bloody drink featuring Jack Skellington. It's really nice. So yun guys, tapos na yung The Uninvited na street show, street parade
Actually, mga saglit lang siya. Siguro mga 15 minutes or less than 15. Mga ganun eh. Actually, lang na may agenda natin. Pero tingnan ko pa kung makapasok tayo sa mga merch shop. Pero kasi feeling ko naman same pa rin or yun nga, parang nonsense na rin kung magpupunta ako doon sa merch shop tapos na yung Halloween season or party dito sa Hong Kong Disneyland. So, most likely hindi nyo na rin siya mabibili. Pero yun, tingnan pa rin natin, di ba? Nakita na rin tayo eh. Saka para malamig-lamig kasi ang init sa labas pa rin. Halloween themed yung medallion dito. So, nag-iiba-iba rin pala siya, no? Depende kung anong season. Ayan, cute ng gelatoni, oh. Sayang din niya kasama si Lina Bell. Pero yan, 89 Hong Kong dollars din yan. So ito yung pa-Halloween nila. Ayan, featuring yung mga villains. Maleficent, Hades, tapos maganda yung color. They have this signature Hong Kong Disneyland shirt, 229 Hong Kong dollars. It's too late na para bumili. But just in case, diba, bumalik ulit or magkaroon kayo ng idea. So meron silang ganito. Zootopia 2 blanket, $79. Kapag naka 200 HKD ka na merch. Maganda rin siya in fairness. Ayan. Gusto talaga sa Hong Kong Disneyland yung mga pag ganito nila. Diba? Nag-restock sila nito. Ayan yung canvas tote. $129 na. Ito yung binili ni Love eh. Parang na-sold out siya before. Pero naglabas pala sila ulit na to. Ito nitong Jack Skellington. Ayan, na button down shirt. Tapos meron din dito sa likod. 329 Hong Kong dollars. And then this Loungefly na bag. Ayun, kung favorite niyo si Jack Skellington. May mga studs pa rito. 649 Hong Kong dollars naman. Oh, meron silang souvenir. Souvenir, pero villains naman yung design. So we have Maleficent. Ito yung sa Snow White. Diba? Shoulder plush. And then yeah, Duffy and Friends na mga or plush siya na nasasabi. Ayan. Ito, shirt ulit. Jack Skellington na shirt. 229 Hong Kong dollars naman. And then yan, meron sila yung pang villain din ng mga headbands. Ganda nitong denim jacket. Hong Kong Disneyland. Ayan, then ito yung Fantasia hat ni Mickey. Hindi siya embroidery pala, parang malaking patch. Ayan, sa likod. Ganda rin ang quality ng jacket na to or denim jacket na to. Ganda yung mga jacket nila, oh. Ayan, Hong Kong Disneyland. Itong jacket na to is 499 Hong Kong dollars. Ayan, meron ding bomber jacket featuring si Pooh and Friends. Kung paborito niyo si Pooh, you would appreciate this one. Ayan, ganyan yung design niya. 649 Hong Kong dollars. So yun talaga yung nakakatakot dito sa Hong Kong Disneyland. Yung presyo ng mga bilihin. So it's been a while, no? Since nakapag Hong Kong Disneyland tayo. Kasi usually parang nakakakompleto natin yung 10 visits per year. Ngayon parang pang 5th ko pa lang yata to and medyo hindi pa natin nasusulit. Actually, ROI ko na yung Magic Access Gold Membership. Parang kung nakalima ka na, parang pwede na ROI na yun. Pero yun nga, medyo na busy lang talaga tayo sa work dahil nga kung na panood yung previous vlog natin. So, talagang yun yung pinagkakabisihan and walang masyadong time makapag-vlog. Kaya nga, throwback vlogs yung napapost natin lately, yung naging Japan trip natin. But anyway, I will try my best na mag-feature pa or mag-vlog pa about our life here in Hong Kong, mga dapat puntahan or yung mga isasuggest ko na pwede nyo pang puntahan around Hong Kong and yung mga future travels pa natin. Try natin i-vlog yan, mga ma'am, sir. Pero yun lang, talagang busy tayo nowadays, nagpapakitang giles pa sa bagong work. Pero hopefully yan. Parang nagiging routine na nga rin, no, na every time na meron akong parang throwback vlog, parang after nun, Disneyland agad. Or Disneyland vlog ulit. Ewan ko, parang naging pattern na yata siya. Or nagkataon lang naman, coincidental lang yun. But yun, hopefully na-enjoy nyo pa rin ang ating naging vlog for today. Usual naman na to,
Pero marami pa rin natutuwa, marami pa rin nagko-comment sa atin na yun nga, pagpunta natin dito, pag-feature natin ng mga ilang mga products, food, attractions dito sa Hong Kong Disneyland, which is really heartwarming na makita or marinig yung mga ganong klaseng comments. I mean, makita, mabasa yung mga ganong klaseng comments. And marinig kasi may mga times na may nakakakilala na rin sa atin dito sa Hong Kong and bumabate and nagsasabi na they are watching my vlogs, gano'n. So maraming salamat. Ay, hindi na Halloween to. Naging drama na yung vlog. Pero yun lang naman yung reason why medyo matumal ang ating pag-vlog nowadays. Pero I'll try my best na mag-feature pa ng mga bagong content na Hong Kong related para sa inyo mga mamsir. So marami na rin nakatambay for Momentus. Mas gusto nila sa malapit pero yun nga, ako I really prefer watching it from Main Street kasi mas kita mo yung buong-buo, 'di ba? Yung buong picture. Wow. Buong picture. Ayan. But anyway, kanya-kanya naman trip, 'di ba? Mag-start na rin yung Christmas season naman dito sa Hong Kong Disneyland mid-November. Start na ng Paskuhan. Kapaskuhan dito sa Hong Kong Disneyland by then. Hopefully, no, mas maganda or mas maging okay na rin yung weather sa mga susunod na weeks. Pero usually talaga mas nagiging kahit pa paano nagiging okay yung weather. Lumalamig-lamig na konti. Around December na talaga. Like mid-December hanggang March. Usually yun talaga. Okay, I guess hindi ko na rin lulubos-lubos. Hindi ko na sasagarin ating stay dito sa Hong Kong Disneyland. Dahil may mga bagay pa tayo na dapat gawin. And yun, try to comment ano pa yung mga gusto nyo i-feature ko, puntahan natin dito sa Hong Kong. Hindi lang sa Hong Kong Disneyland, hindi sa buong Hong Kong, let me know. So yun, para meron din naman akong ma-discover from you guys. Kasi alam ko yung ibang nanonood sa atin, either taga Hong Kong din talaga or mas marami pa napuntahan sa Hong Kong kaysa sa atin. Kasi alam ko naman kahit 6 years na tayo dito, medyo marami pa tayong hindi na-discover, marami pa tayong hindi napupuntahan. So yan, yung iba nandito na pictorial na sila dito. Alisin na dito siguro first week of November, yung mga design for Halloween. Kasi nga yun, mid-November, Christmas feels na or Christmas season na dito sa Hong Kong Disneyland. Ayun, pretty excited din sa kung ano yung mga ganap, ano yung mga experiences, ano yung mga pwede nating magawa ng Christmas season dito sa Hong Kong Disneyland. I'm not sure kung meron silang bagong pakulo because yun nga, year-long yung celebration nila ng 20th anniversary. So, I'm not sure kung ano yung idadagdag nila na extra for the Christmas season. So, something to look forward to, di ba? Dito sa Hong Kong Disneyland din. And that's it mga ma'am, sir. Dito natatapusin ating Hong Kong Disneyland Halloween vlog. Sana nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan ninyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios.